Yung ganong gawa ay isang gawain pag-ibig. Again, marriage. So, she's doing her best para makapagpatotoo, at the same time may encourage tayo patungkol sa mga bagay na. So, kita nyo, malayo siya sa atin pero nakapag-offer siya ng kanyang service, paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, gawin din natin. Amen. Sa pamaraan na magagawa natin, kaya natin gawin. Siya malayo, through ano na lang, puri ng Panginoon. At nagkaroon natin ng communication si Mrs. doon kay Estebanita na kasi nga nagkaroon ng nag-initiate ang Iran, nagpadala ng more than 300 drone missiles. Drone, mga drone, and then ballistic missiles. Talagang pupulbusin nilang Israel. Pupulbusin nilang Israel. That happened, ano lang. Tapos yata ng service natin, kinagabihan. Nangyari yung mga bagay na yun. Kaya, isa sa mga speculation nila, baka nga daw ito yung pagmula ng World War III. Yan ang sabi-sabi nila. At marami rin naman nakakapag-isip na pagmula ito ng mga gera nila. Kaya kita nyo sila mismo nakikita nila yung senaryo. Kung kailan mangyayari ang World War, kung paano mangyayari ang World War. Kasi ang World War talagang diyan magsisimula sa Middle East. Pag-involve ang Israel and other countries. Puri ng Panginoon dahil sa mga bagay na pinapahayag sa atin ng Espiritu ng Panginoon sa Iglesia ay hindi tayo napahiya. Amen. Ayos sa inyong sarili. Kaya sabi niyo ba, parang hindi naman yan totoo yung mga tinuturo. Amen. Ayun. I-evaluate niyo yung sarili niyo at yung mga bagay na nagaganap. Hindi ba totoo mga bagay na nababasa natin sa banal na kasulatan at yung paunang pahayag sa atin na magsipaganda na kayo. Magsipaghanda na sa pagtigas, magsipaghanda na. Pag ng Panginoon, nung nangyayari na mga bagay na ito, condition yung isip natin. Hindi na tayo parang magdadalawang isip pa. Amen? Kung noon pa, tumugon na tayo, may bahay na sana tayo tatakbuhan kung mangyari na yung mga bagay na ito ngayon. Pero may panahon pa naman, may panahon pa. May panahon pa. Gaano kaya katagal, gaano kabilis yung panahon na yun. Yung mga bagay na pinahayag sa atin kasi salamat sa Diyos at hindi tayo taga-Middle East. Kung taga-Middle East tayo, naku, kawawa tayo talaga. Yung mga nangangarap maging Israelita, ngayon yung pangarapin maging Israelita. Gusto nyo? Ilang buwan na silang nagsasuffer ng giyera. Ilang buwan na. Mula nung nilusob sila ng Gaza hanggang ngayon. Red alert sila hanggang ngayon ay talagang gising sila magdamag dahil binabantayan nila kung anong atake ang gagawin sa kanila ng mga kaway. At tapos ang Gaza, umatake yata ang Lebanon ng mga nakaraan. Amen? Lebanon. Tapos Turkey, sumali. Ang Yemen, sumali. Ano ba ang mga bansa ang sumali? Amen? Sunod-sunod na. Ang problema, ang Israel, walang pahinga. Patapos doon sa isang bansa, pag maubusan siguro ng armaments yung isang bansa, isa naman, ikaw naman, girahin mo naman. Walang pahinga ang Israel. Wala noon hanggang ngayon. Okay? Ngayon, Iran, malakas na bansa ang kumakalaban sa kanya ngayon. Kaya,
bantayan natin ang mga susunod na mangyayari. Bantayan natin ang mga susunod na mangyayari. Psalms chapter 2 verse 2. Tingnan natin. Psalms 2 verse 2. Ang mga hari sa lupa ay nagsisihanda at ang mga pinuno ay nagsasanggunian laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahiran ng langis. Kita nyo? Nangyayari na. Nangyayari. Yung mga bansang nakapaligid sa kanya, tapos ko ikaw naman. Walang pahinga ang Israel. Nangyayari na ang mga bagay na nakahula na ayon sa pahayag ng mga propeta. At ito na, nangyayari na. Ang salita ng Diyos ay hindi kailanman magkakamali. Ang unawa ng tao ay pwedeng magkamali. Amen. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi. At ang ating mga pinagbabasihan ay salita din ng Diyos. Amen. Ayun, nagkamali pa tayo sa pangunawa. Ang salita ng Diyos mangyayari at mangyayari. Ngayon sa pangunawa, ito na. Nangyayari na ang mga bagay nito. Mananampalataya o hindi, nangangamba na baka, ayan na, magkakaroon na ng Third World War. Amen. Pero sabi ni Pastor Efren, kalma muna kayo. Dahil mayroon pang peace treaty. Mayroon pang peace treaty. At isa rin ito sa mga ipinahayag doon sa Cedar. Na parang yung mga taga-ron, sabi na, bantayan ninyo, maghihintay kayo hanggang Pentecost. Kasi meron silang computation from Jubilee, may ilang buwan pa, 7 months yata. Paano ba yung pagkasabi nila? Hindi ko na sundan masyado. Pero yun ang punto nung parang pinahagi nila. Hintayin natin hanggang Pentecost. Next month, Pentecost na. At ito na yung mga nangyayari. Pero sabi ni Pastor Efren, kalma muna kayo. May peace treaty pa. Ano ba ang peace treaty? Kapepahan. Tigil putukan. Magkakaroon sila ng kasunduan. Yun ang mga bagay na hintayin natin. Hindi pa naman World War agad-agad. Yan ang salita ng Diyos natin hinihintay at ating yung mga bagay na mangyayari. Dito rin sa Pilipinas, ay ang China pala, lumipad ang jet fighter ng Amerika sa Strait ng Taiwan, sinabayan ngayon ng China. Pinarningan yung jet fighter ng US na hindi raw siya pwede rin lumang. Grabe talaga ang China. Grabe ang China. Isa rin pinangangambahan na magkaroon ng gera involve ang Pilipinas ay ang sa Taiwan. Malapit kasi ang Taiwan sa Pilipinas. At yung balikatan na nangyayari, involve ang Taiwan. Kasi doon sila dumadaan. Doon dumadaan ng US, ang Japan, Australia, Pilipinas. Doon sila nagkakaroon ng balikatan exercise. Kaya, ang panahon ay paano natin sabihin yun? Anytime, ang panahon natin ay pwedeng sumiklab kung ano yung mga bagay na pinangangambahan ng marami. Pero pinakamahalaga ay
gumiwala tayo sa Panginoon at manalangin tayong lagi sa Diyos. Amen? Ay, nag-advise din namin kay Sister Epi, kay Sister Juanita, kasi hindi niya magawang pupunta rito dahil nandun ang pamilya niya, hindi niya siguro maiwan. Sabi nga namin, sabi ni Mrs. nga dahil sa ganyang mangyayari, kami doon sa Umingan ay naghahanda rin kami. Gumawa kami ng basement. Sinabi mo, di ba? Gumawa kami ng basement at nag-imbak ng konti. Sabi ni Mrs. kay Sister Martita, senior niyo yun. Sundan nyo din, baka sakaling gusto niya makisiksik sa inyo doon. Para mapasama siya sa biyaya ng Diyos. Sabi na lang namin sa kanya, manalangin na lang tayong lagi. Sinare namin sa kanya yung 21:46 ng Lucas, 21:46. Wala, 36. Ayan. Ayan. Mga kuya, manalangin. Dapat mga kuya kayo sa bawat panahon, magsidaig upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo tayo sa harapan ng anak ng tao. Sinare namin sa kanya itong verse na ito. Suportahan ninyo ng paliwanag. Sa English. Watch ye therefore and pray always. Manalangin lang tayo lagi sa pagliligtas at pag-iingat ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen. Sino pa ba